everyone! Good morning! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Krishnan Garavides nag-withdraw na bilang Miss Charm Philippines. Bakit kaya? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Charm Philippines tayo ngayon. So, ito nga, mainit na pinag-uusapan kahapon dahil si Krishnan Garavides ay nag-withdraw na bilang Miss Charm Philippines ng ating bansa. Paano naman kasi? Sobrang tagal naman kasi talaga ng pageant na to. So, sino ba naman hindi mag-withdraw sa pageant na to? Ito ay na-announce na magaganap ang Miss Charm February 2024. Tapos naurong ng March. Tapos naurong ng May. Tapos naurong ng June. Ngayon, wala na naman silang schedule. Kamusta naman? Diba? So, yon. So, kahit naman sino talaga ay magwi-withdraw na dyan. At hindi lang to sa unang pagkakataon na nag-withdraw ang Pilipinas bilang Miss Charm Philippines ng ating bansa. Yung mga kandidata natin. Dahil 2 beses na nag-withdraw ang Pilipinas dito. Sa mga hindi pa po nakakaalam ha, 4 na po ang naging kandidata natin bilang Miss Charm Philippines. Nauna na nga dito si Ashley Sabiano Montenegro. And then nasundan to ni Annabelle McDonald and then Krishnan Garavides at Cyril Payumo. So si Cyril yung pang-4 nating kandidata. Pero sa 4 na candidates na to, isa lang ang nakalaban ng Miss Charm at naging first runner-up nga tayo sa Miss Charm sa pageant nila. Ito ay si Annabelle McDonald. So, swerte ni Annabelle, di ba? So, yun. So, Krishnan Garavides, in-appoint siya bilang Miss Charm Philippines noong nakaraan pang 2023, kung di ako nagkakamali, di ba? So, kasabayan niya si Michelle Marquez na naging Miss Universe Philippines at saka si Pauline Amelex. Michelle D nakalaban na, si Pauline Amelex nakalaban na, siya na lang ang hindi pa nakakalaban. So inabot na nga siya ng almost a year na parang maging kandidata natin sa Miss Charm Philippines. So talagang overdue na talaga siya, kumbaga. So nakoronahan siya nung nakaraang taon pa, noong 2023. Tapos ngayon 2024 na. So kalahati na ng taon. So wala pa din laban ang Krishnan Garavides. At usap-usapan nga, ang Miss Charm ay magaganap na sa January 2025. So yon. So syempre naloka doon si Krishnan Garavides. Isa yun sa mga siguro na naging dahilan kung bakit winidro niya na yung kanyang laban sa Miss Charm. Kasi nga, yung balita na usap-usapan na sa 2025 na daw magkakaroon ng Miss Charm sa January nga. So, syempre, nagulat siguro yung team niya na parang, ganun katagal. So, meron naman na tayong bagong Miss Charm Philippines. Ito nga ay si Cyril Payumo. So, maaaring si Cyril Payumo na ang lumaban ng Miss Charm 2024 kung sakasakali na magkaroon sila ng biglaang pageant ngayong taon na to. Diyos ko, ano ba naman kasi Miss Charm? Ano ba ang nangyari sa inyo? Bakit naman kasi ganyan ang nangyari sa pageant ninyo? Medyo nakakaloka kung iisipin mo. At kahit sino nga naman ay maluloka nga talaga sa paghihintay. Kasi syempre parang sayang yung panahon, sayang yung paghahanda. Si Krishnan Garavides pa naman ay pinaghahanda pa naman yung Miss Charm nandoon na nag-aral siya ng pasarela, in-improve niya yung pasarela niya, yung styling niya, and then kung paano mag-makeup, pinag-aralan niya yan lahat para makalaban nga sa Miss Charm. And then, ng pagyayari ay hindi matutuloy yung kanyang competition dito sa Miss Charm Philippines. Kaya siguro nag-decide na siya na kaysa naman hintayin niya pa kung
kung kailan mangyayari to, kung mangyayari nga naman to sa January pa, sayang naman yung panahon. Kahit sabihin mo pa 6 months na lang yung hihintayin, di bali na lang. So, meron namang kandidata si Cyril Payumo. So, si Cyril Payumo ngayon, for sure, ang papalit kay Krishnan Garavides parang maging kandidata ng Miss Charm Philippines kung sakali na magkakaroon ng earlier na charm. Pero may mga ugong-ugungan nga na balita na baka si na ang ipalit nila, si CJ Apiasa. Ako naman, para sa akin, I think kung nandiyan naman si Cyril, si Cyril na lang. Kasi si Cyril naman ay ready na rin naman, di ba, para sa competition ng Miss Charm. At kung sakaling magkaroon man to this year, earlier, di bongga para kay Cyril Payumo, di go na yung push na, di ba? So, at least hindi na matatagalan ng paghihintay ni Cyril Payumo. So, ang tanong ng madami, dapat nga ba talaga i-withdraw na natin yung Miss Charm title sa ating bansa? Huwag na muna tayong mag-appoint o magpadala. To be honest, kung ako tatanungin ninyo, kung ang isang competition ay wala namang lalabanan or hindi naman sila nag-ongoing, bakit pa tayo mag-a-appoint ng mga girls? So, saka na lang kapag meron na talaga at sigurado na talaga yung pageant. Kasi katulad na itong Miss Charm ay ang worst naman kung every 2 years yung pageant nila, di ba? So, parang hindi rin naman maganda. At kung ang pageant nila ay paputol-putol at hindi nila nako-consistent, I think stop na muna ng Pilipinas magpadala ng kandidata dyan sa Miss Charm o mag-appoint ng girl. Kasi yung ina-appoint nila, katulad ni Krishnan Garavides, naghahanda, tapos alam mo yon, nagpe-prepare para sa kanyang mga gagawin dito sa Miss Charm, yung mga aspeto. Kumbaga nasasayang yung panahon niya. So, malaking sayang factor to sa candidates kung sino man ang ina-appoint dyan. And then, plus nandoon siguro na, syempre, instead na may plano sila na gawin to, kasi syempre yung edad ng tao, umuusad din, di ba? Kung may plano pa siyang sumali ng Miss Universe Philippines, may plano siyang sumali ng Binibini Pilipinas o ng Miss World Philippines or ng Miss Grand Philippines, hindi siya makausog kasi hindi niya alam kung saan ba siya ilalaban. So, dahil sa paghihintay niya, hindi naman po pwede maghintay lang siya kung kailan lang darating. So, ang akin, I love pa naman yung Miss Charm na pageant. Kaya lang, siguro, dahil din may problema din sa international organization neto, ayun, kaya na uudlot yung pageant nila. So, ang akin, siguro, hindi na muna dapat mag-appoint. Maghintay na lang muna kung kailan ba talaga sigurado to, saka mag-appoint. Para yung girls na ina-appoint nila dyan ay, alam mo yun, nakakagawa ng madaming mga bagay na gusto niyang gawin bilang maging kandidata ng ating bansa. Kasi syempre, ito naman mga girls na to, palipat-lipat lang din naman sila ng mga pageant na sinasalihan. Kumbaga, parang kung nasaan ang pageant, nandun sila. Kung naka-stock nga naman sila, ano nga naman ang mangyayari? So, yun. So, medyo nakakalungkot. Pero kung iisipin mo, practical choice lang talaga ang dapat gawin ng girls. So, ang nakita ko sa desisyon ni Krishnan Garavides is a good decision. Katulad ng ginawa ni Ashley Sabiano, Montenegro, di ba? Kung hindi siya nag-resign o hindi siya nag-withdraw bilang kandidata ng Miss Charm Philippines. So, hindi niya rin alam kung kailan siya ilalaban kasi siya yung unang-una nating inappoint. Tapos, nag-withdraw siya. And then, pumunta siya sa Miss World Philippines na naging Miss Eco International naman siya. So, maganda yung kinatunguhan ni Ashley Sabiano. Si Ashley, sinasabi nila bagay daw to sa Miss World. So, hindi naman siya nakalaban ng Miss World. So, inano siya bilang Miss Eco International na kung saan naging semifinal siya sa Miss Eco International. And then, kay Krishnan Garavides, maraming balita na plano nga daw sumali sa iba pang pageant. Kung ako naman ang tatanungin mo, go lang ng go kung saan siya pwede. Pwede mo naman siya dalhin sa Binibining Pilipinas, pwede mo siya dalhin sa Miss World, pwede mo siya dalhin sa Miss Grand. So, kahit saan pageant, pwede siya. Lalo na ngayon, meron siyang potential na maging isang kandidata sa isang national pageant at pwede din maging potential talaga si Krishnan Garavides na maging isang
kandidata natin sa international pageant dahil sa ganda na meron siya, sa ipinapakitang galing ni Krishnan Garavides. Ito nga lang sa Miss Universe Philippines, kakapanalo lang niya, di ba? Kabago-bago lang niya, pero tingnan mo, talagang umusog talaga siya. Sabi ko nga, yung kay Tara Valencia, okay yun eh, kasi supranational. Kahit sabihin pa natin maghihintay pa si Tara Valencia ng another year pa, okay lang kay Tara Valencia kasi si Tara Valencia sure naman talaga na makakalaban kasi ang supranational consistent naman sila. At ganun din si Alexi Brooks na consistent din. Pero kasi yung sa Miss Charm talaga, medyo napansin ko noong 2020, ganun din yung nangyari na parang udlot-udlot din yung pageant nila. Tapos hanggang ngayon, wala na naman, di ba? So, imagine mo, 2024 na isang beses lang sila nag-pageant. Kaya, nakakalungkot kung iisipin mo, ang ganda pa naman ng pageant nila. Sabi ko nga, mukhang ito na yung kakabog sa Miss Grand Pero wala Hindi nila na consistent. And I hope yung organization ng Miss Charm ay magawa nila ng maayos yung kanilang international pageant para yung mga girls na gustong lumaban dyan sa Miss Charm ay makalaban. Ang balita ko pati yung Indonesia nag-withdraw na rin sila sa kandidata nila para sa 2024. Paano naman kasi dalawa na rin yung candidates nila, di ba? So yun, so medyo nakakaloka kung iisipin mo, but laban lang Pilipinas. So ako para sa akin, decision ni Krishnan Garavides, tama yan. At kung may plano pa siyang sumali sa ibang pageant, I think much better. Para makalaban siya international. Alam mo yun, the more mas marami kang experience, the more mas bongga. Ang sabing ganun nila, sana daw si Krishnan Garavides ay bumalik sa Miss Universe Philippines. I think not for now. Siguro mas maganda, i-try na muna niya yung ibang pageant and then tingnan natin kung ano ang makahihinatnan niya doon at tingnan natin kung makakakuha siya ng corona at mailalaban siya sa international. Ngayon, kung ano man yung maging desisyon niya, siguro sa mga susunod na taon or kung saan pa niya gustong sumali. Ako, para sa akin, pwede din siya sa Binibining Pilipinas, Miss Grand Philippines, at Miss World Philippines. Kahit sa Miss Earth, di ba? So, kasi potential yung beauty na meron siya. And I hope magawa ng team ni Krishnan Garavides yung kanyang laban sa national pageant in the future. And then, of course, maghihintay tayo sa pagbabalik ni Krishnan Garavides sa mundo ng pageantry. Lalo na sa mga lalabanan niyang pageant. Supportado natin yan. So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, good move nga ba ang ginawa ni Krishnan Garavides para sa kanyang laban sa Miss Charm? Tama nga bang winidraw niya? At tama nga bang na sumali pa uli si Krishnan Garavides sa ibang pageant? At kung sasali si Krishnan Garavides, saan mo siya gustong sumali? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.